Isang magandang umaga sa bawat isa. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain bilang ibahagi ng tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos. Kung kanina tayo ay nakiisa sa pamamagitan ng pananalangin at mga himno, ito naman po ang pangalawang bahagi na pakikinggan natin kung ano po ang nais ipahayag sa atin sa pamamagitan ng mabubuting balita na ating babasahin. Akin pong babasahin na yun po sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 17, versikulo 20 hanggang 30. At palibasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagpipita. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. At sasabihin nila sa inyo, naririto, huwag kayong magsiparo ni magsisunod man sa kanila. Sapagkat gaya ng kidlat na nagkikislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang karawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahit ito. At kung paano ang nangyari sa mga karawan ni ay gayon din naman mangyayari sa karawan ng anak ng tao. Sila ay nagsisikain, sila ay nagsisiinom, sila ay nangag-aasawa at sila ay pinapag-aasawa. Hanggang sa mga araw na pumasok sa daong sinuwi at dumating ang pag-unaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit, nangapoy at usupre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Purihin po natin ang ating dakilang Panginoon, purihin po natin ang Diyos sa napakagandang aralin sa araw na ito. Siguro po, ang bawat isa sa atin ay hindi na bago ang mga talatang ito o ang mga kapahayagan na ito. Napapalik ang ating dakilang Panginoon mula sa kanyang luklukan kung paano ang darating yung tinatawag na paghuhukom o ang kanyang ikalawang pagbabalik dito sa sandaigdigan. Dito po sa bagay na ito, ang mga Pariseo, tunay nga na sila ay marurunong, sila ay mga matatalino, sila ay halos marami silang nalalaman patungkol sa mga kautusan o aral ng Diyos. Subalit sila ay humihingi pa rin ng patotoo kung kailan darating ang tinatawag na kaharian ng Diyos. Subalit ano po ang sagot ng ating dakilang Panginoon? Hindi siya nakikita, kundi siya naghahari sa mga loob natin. Sa mga tuwid, paano po siya maghahari sa kalooban natin? Samantalang ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon ng kanyang kaharian ay siya ang maghahari. Paano natin mailalagay sa ating mga sarili ang kanyang paghahari? Una-una, meron ang Diyos ng isang bagay na inihanda pa bago pa nilikha ang mga tao. Dahil siya ay nagsugo, meron siyang sinugo. At yung sinugo ay ginawa ng tagapagpahayag mula pa noong unang panahon. Kagaya naman ng mga propeta na
nagpahayag patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol sa kalagayan ng Diyos, patungkol sa kahihinatnan ng tao, subalit sadyang ang tao ay pasama ng pasama. Kung maalala natin, nung panahon ni Noe, magmula nung panahon ni Adam hanggang kay Cain, kay Abel, nagpatuloy ang tao na dumami. At dahil nga na ang mga tao noon, o ang mga kababaihan noon, sadyang magaganda. Ito naman tinatawag na mga anak ng Diyos na nagsisipag-asawa ng mga anak ng tao na babae, kung kaya po sila ay nagkaroon ng mga anak na tinatawag na mga higante. Kaya dito po, nagalit po ang Diyos dahil maganda sana ang kanyang layunin na ang makipagtipan sa mga tao dahil sa kalagayan ng tao ay minamahal niya dahil ang tao ay nilalang, nilikha niya ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Subalit, ang pagkakamali lang ay nakipag-ugnayan ang mga babae o anak ng tao na babae sa mga anak ng Diyos na walang iba, yung mga espiritu na nilaglag dito sa ibabaw ng lupa na kasama ng Diablo, na nag-anyo rin tao at nakipag-ugnayan sa mga babae kung kaya sila ay nagkaroon ng mga anak na babae. Kaya ano po sinasabi sa banal na kasulatan? Sabi po dito sa Henesis, na nakita nga ng anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, sila ay nagsipuha ng kani-kaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Sapagkat siya ay may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Kung kaya po, pagkatapos ng mga tao noon ay nagkasala, hindi na po nakipagpunyagi ang Diyos sa mga tao o sa laman. Sa makatuwid bagay, kung dati umaabot ng 100 ang gulang ng tao dahil sa pagkakasala na nakikipag-ugnayan sa mga anak ng Diyos o mga tampunang kadiliman na nag-anyong tao at nagkaroon ng mga anak na higante, ang ginawa po ng Panginoong Diyos, iniksian ang buhay ng tao at ginawa na lamang 120 taon. Na iyan po ay bihira na lamang matamo ng mga tao sa ngayon. Sapagkat kung napapansin natin, dahil sa mga panahon ngayon, maiksi na ang buhay ng tao. Merong 20 taon pa lang nagkakaroon ng karamdaman. Na mga karamdaman na kumbaga, may tatak talaga na hindi pangkaraniwan na sakit. Kaya po kung pag-aaralan natin, marami pong sinugo ang ating dakilang Panginoon na mga tagapangaral, marami siyang sinugo upang magpahayag ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos. Subalit ang tao, sabi nga, kung marinig na ikan ninyo ang tinig ng Panginoon mong Diyos, huwag ninyong patagmatigasin ang inyong mga puso. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng tagapagpahayag, sa pamamagitan ng tagapangaral ng salita ng Diyos, kapag ito'y pinasok natin sa ating mga tainga, magkabilaan at pumasok sa ating puso, dito na pumahayag na kung paano tinanggap natin ang salita ng Diyos at tayo'y nagbalik loob, katulad ng isang sisidlan na marami na tayong nalalaman, na nakasanayan natin ang salit-saling sabi ng matatanda, nakasanayan natin ang salit-saling mga turo na minana pa natin sa ating mga magulang. Subalit kinakailangan alisin natin yan. Humingi tayo ng kapatawaran at magbalik tayo sa panibagong muli sa pamamagitan ng paglilinis at ilagay natin ang mabubuting balita na walang iba ang salita ng Diyos kapag pumasok sa ating mga puso at naghari na sa atin ang tinatawag na pagpapatawad, ang tinatawag na pag-ibig, ang tinatawag na pagmamahal natin sa ating kapwa. Tunay na naipapakita na natin na tayo'y pinaghaharian ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay pag-ibig. Sa makatuwid, kung dati tayo'y suwain, kung tayo'y mapanghusga, kung tayo'y sanay na magtahamak ng ating kapwa, o
o minamaliit natin ang ating kapwa, nalarawan din naman ng Diyos na nilikha, kawangis natin. Tayo po, kinakailangan makita natin o masungkungan natin sa ating mga sarili ang tinatawag na paghahari ng Diyos. Sa paano pong paraan? Kapag tayo po ay gumagawa na bilang isang panibagong nilalang na nagsisina, nagbalik loob na sa Diyos at binago na ang ating pagkatao. Kung tayo matugas na ang ulo, tayo masunuri na ngayon. Kung tayo ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos, ngayon binibigyan na natin ng halaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kung tayo ay mapanghusga, ngayon mapagmahal na tayo. Kung tayo ay mapagmaliit, binibigyan na natin ng halaga kahit ang isa sa maliliit nating mga kapwa. Tunay na nakikita na sa ating mga sarili ang tinatawag na pag-ibig sa makatuwid kung ang Diyos naririyan na sa ating sarili o ang pag-ibig naririyan na sa ating kalooban, masasabi natin na ang Diyos ay naghahari na sa ating buhay. Alalahanin natin, palagi natin sinasabi, ibigin ng Diyos una sa lahat. Tama po. Paano natin maiibig ang Diyos na hindi natin nakikita? Samantalang itong kapwa natin na nakikita, hindi natin mapakitaan o maituring man lamang ang tinatawag na kahit kapirasong pag-ibig sa kanila. Sa makatuwid, kapag tayo ay pinagsasabihan, pinagsasalitaan ng masasamang mga salita, sa makatuwid, sa halip na dapat unawain natin ang kalagayan nila sapagkat sila'y nasa mababang kalagayan at sila'y mapanghusga at tayo ang nakakaunawa, dapat ipinapanalangin po natin sila. Sapagkat yan na po ang kautusan ngayon na ipinahayag din naman ng ating dakilang Panginoon. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ang sa inyo'y nagsisiusig. Sa makatuwid, tayo pong mga tao, kung tayo ay itinuturing tayong kaaway, tayo ay nilalait o nilalapastangan, sa halip na gantihan natin ng masama ang gumawa sa atin ng masama, ipakita natin ang pag-ibig sa kanila. Sa makatuwid, huwag na nating gantihan, kundi ipanalangin natin sila sapagkat sila ay nasa kadiliman ng pag-iisip. Nang sa gayon, lumiwanag sa kanilang pag-iisip na maunawa nila na ang kanilang ginagawa ay hindi pala naayon sa katotohanan at hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Alalahanin natin ang mga nangyayari sa ngayon. Sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon ay inihalin tulad niya kung paano pumasok sa daong si Noe. Wala pong mga palatandaan. Maliban lamang sa binigay na palatandaan noon kay Noe na kapag ikagay, meron nang naglagay ng dugo doon sa pintuan o doon sa bato. Hindi pa magkakaroon ng pagbabaha o pag-uulan o pagtaas ng tubig. Kaya po sa pamamagitan ng mga tao noon, dahil nga sadyang mapanghusga, sadyang sapagkat si Noe nagtayo lang daw sa isang bundok, na paano maaabutin ng tubig yan? Nasa taas nga ng bundok. Subalit, dahil nga sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya, ginawa niya po yun. At nagtayo siya ng isang arko at ipinasok niya doon ang tigpipito at tigdadalawa, depende sa uri ng hayop na nagsisigapan dito sa ibabaw ng lupa, na ginawa niya ayon sa sukat na ibinigay sa kanya. At may tatlong palapag na nandun lahat ang kakainin, ang kakailanganin ng mga hayop. At pumasok na rin si Noe, pati ang kanyang asawa, pati ang kanyang tatlong anak na si Sem, si Cham at si Japhet, at pati ang kanilang mga asawa. 8 kaluluwa lamang ang nangaligtas sa pamamagitan ng baha. Sa makatuwid, kung paano dumating ang baha, yun din ang palatandaan ng pagdating ng ating dakilang Panginoon. Kung paano rin ang nangyari sa pamamagitan ng panahon ni Lot, na ang mga tao nagsisikain, nagsisipagbili, nagtatanim, lahat ng mga bagay na ginagawa, katulad din ng mga ginagawa natin. Subalit nagbigay din ng palatandaan na nakiusap pa nga si Abraham na kung masumpungan ni Kanga na may 100, gugunawin mo ba? Hindi alang-alang dun sa 100. Kung may masumpungan hanggang sa 10 na lang at kakaunti na lang ang natira.
sa makatuwid yung lahi na lang ni Lot na nagduda pa nga pati ang kanyang asawa mula nang malaglag sa lupa ang tinatawag na asupre o mga apoy. Ano ang ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon pa. Kaya siya po ay naging haliging asin. Dapat po, huwag na tayong matakot. Harapin natin ang katotohanan na malapit na nga ang pagdating ng ating dakilang Panginoon. Kaya po tayo nandito, alam natin, parehas din ang ginagawa natin. Para mga abala din tayo sa mga bagay. Subalit nagbigay din ng palatandaan sa pagdating ng ating dakilang Panginoon. Walang iba, yung taggutom, yung kaguluhan, yung paghihirap, o mga pagdurusan ng mga tao, nagbigay din ng palatandaan ng ating dakilang Panginoon. Subalit ang kanyang pagdating inihalin tulad niya sa isang kidlat na nagmumula sa isang dulo ng silong ng langit hanggang sa kabilang dulo ng silong ng langit. Kung gaano kabilis, ganon din ang pagdating ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga habang nagbubukas pa ang pintuan at tinatanggap pa ang mga tao upang magbalik loob sa Diyos, gawin na natin ang panahon. Tayo magsisina ng ating mga kasalanan at sikapin natin mga kapasok tayo. Sapagkat kapag sarado na ang pintuan, wala na pong panahon. Kumatok man tayo ng kumatok. Kapag nasarhan na o nangapinig na ang pintuan, sasabihin sa atin, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kayong nagsisigawa ng katampalasanan. Sa makatuwid, habang ang pagkakataon ipinagkakalo pa sa atin ay magsisig. Ang magbalik loob sa Diyos sa pamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos na tinatanggap natin sa ating mga sarili na tayo isang makasalanan, na tayo kinahabagan lamang ng Diyos. Wala po tayong may pagmamalaki na sa katagalan man ng ating paglilingkod, ng ating ginagawa, hindi po yung batayan. Na kapag malaki ang ginawa natin, na pagtulong sa ating kapwa, hindi po yung pagbabatayan na maganda rin ang kalagayan natin doon sa kalawang pagdating ng ating dakilang Panginoon. Sinasabi nga, naghanda sila ng mga silid, katulad din naman ng paghanda ng daong. Sa bahay ka na ng ating Ama ay maraming tahanan. Sa makatuwid, ipaghahanda tayo ng ating dakilang Panginoon. Subalit, bago po yun nangyari, kinakailangan muna ang anak ng tao ay pahirapan, magdusa, at pagkatapos na siya ay maitaas sa kanyang kalagayan at magluklok sa kanyang dating pinagmulan, nasa kanan ng Diyos. Tunay na po na ito na yung hudyat, ito na yung pagkakataon na ang mga tao ay kinakailangan ng magsisi-pagsisi. Subalit sa kabila nating mga tao, tayo ay may kahinaan, marupok, madali tayong masubok, madali tayong mabagsak. Subalit nag-iwan po siya ng isang palatandaan, walang ibang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang tagatulong sa ating mga kahinaan. Ito ang nagpapaalala ng ating mga pagkakasala. Ito ang nagpapatuto at nagtuturo ng mga bagay na nasaksihan niya ng ating dakilang Panginoon ay naghihirap, ng ating dakilang Panginoon ay nagsakit ng mga sakripisyo na dinanas niya alang-alang sa bawat isa sa atin. Kaya po ang pangangaral ng salita ng Diyos napakahalaga sa buhay natin. Ito po ang pinakagabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kapag nasumpungan natin ang paghahari ng Diyos sa ating mga sarili, maraming mga bagay na hindi natin dati ginagawa, kapag tayo ay binago ng muli, tayo ay magagawa natin ang mga bagay na hindi natin dati pangkaraniwang ginagawa. Kaya po, ito na po ang pagkakataon na tayo ay pinapaghanda ng Diyos sa makatuwid, malaman ng bawat isa sa atin na kailangan pala natin na pagharian tayo ng Diyos. Nang sa ganon, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, lahat ng ginagawa natin dapat nagmumula sa kalooban natin ang kabutihan ng ating mga puso, kung ano ang dapat na naisabuhay ng isang tao, o kaya dapat na maging asal ng isang tao. Na dapat tayo, kung tayo nasusuklap, dapat tayo mahabagin na. Kung dati tayo magagalitin, dapat marunong na tayong magpigil. Kung tayo hindi nakakaunawa, dapat malawak na ang ating pag-unawa.
kung tayo ay walang kaalaman, mapagpahinuhod na po tayo at hindi na po tayo nakikipagpunyagian o nakipagtatalo sa anumang mga katalinuhan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sapagkat ang matalino o ang marunong sa sanglibutan, inilalagay ang kanyang sarili sa mababang kalagayan na katulad ng walang nalalaman at nakikipag-usap sa isang marunong para madagdagan ang kanyang kaalaman. Ganyan po ang marunong. Hindi po nakikipaglaban sa kapwa marunong, kundi marunong makinig, marunong umunawa sa ating kapwa. Ganyan po sana ang magiging kalagayan natin. Kapag naisasabuhay na natin ang bagay na iyan, inihanda na natin ang ating sarili. Sapagkat patungo na tayo doon sa kasakdalan na darating ang ating dakilang Panginoon. Sa kanyang pagiging sakdal, tayo naman ay pasasakdalin. Bagamat tayo ay mahihina sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo ay palalakasin. At tayo ay bibigyan ng sapat na pag-unawa, ng sapat na karunungan, nang sa ganun ang mga bagay na hindi natin dati ginagawa, magagawa na natin. Alalahanin natin mga kapatid, tayo po sa kalagayan natin ngayon, marami tayong kabalahan. Totoo, katulad ng nangyari noon, abala tayo sa mga bagay na nangyayari sa sanglibutan. Pero pagka minsan nakakaligtaan natin na ipaghanda ang nag-iisa nating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating buhay, na nangangailangan pa ito ng pagkalinga ng Diyos, nangangailangan pa ito ng salita ng Diyos, nang sa ganoon masumpungan natin ang pagharian tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay, na kinakailangan pag-ingatan natin ang isang buhay na ito na ipinagkaloob sa atin na gamitin natin sa kabutihan, gamitin natin kung ano ang naayon sa kalooban ng Diyos, kung ano ang kanyang itinakda, o kung ano ang ipinagkaloob niya sa atin bago pa tayo naging mga tao, bago pa tayo inanyuan sa sinapupunan ng ating mga may mga nagkatakda na tayong bagay na dapat nating gampanan dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya po, inihalimbawa ang panahon ni Noe. Abala ang mga tao, subalit yung pagpasok ni Noe sa daong binaliwala nila. Katulad din naman ng panahon ni Lot. Yung mga binigay na mga pagpapaalaala sa kanila na kinakailangan magsilayo na. Subalit, ang ginawa nila, kahit ang asawa ni Lot nagdalawang isip pa, inalala pa ang kanyang mga ari-arian, inalala pa ang kanyang tahanan, ang kanyang bahay. Kaya anong nangyari sa kanya? Naging haliging asin. Yan din po ang mangyayari kapag tayo binibigyan natin ng mahalagang bagay ang mga pag-aari natin, sapagkat sinasabi rin sa ilang bagay ng banal na kasulatan, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at mga kayamanan. Ano po ba ang mga kayamanan na ito? Ang ari-arian natin, bahay, kung ano-ano mga gamit na pag-aari natin, yan ang mga kayamanan. Sapagkat kung iyan ay mas mahalaga pa na bantayan natin ang ating tahanan kisa sa tayo'y makinig ng salita ng Diyos, hindi po pwedeng pagsabayin yan sa makatuwid. Kung tayo'y magsisimba, magsimba lamang tayo. Kung tayo'y bibigyan natin ng halaga, ang mga kayamanan natin na buhat sa pinag-ipunan natin, katulad ng tahanan, bahay, tirahan at anumang mga bagay, ng mga alaga natin, yan ay lahat ay mapupugnaw. Subalit ang ating nag-iisang espiritu, ng ating kaluluwa, ingatan natin na dapat ito'y makita at masumpungan natin na kabilang tayo doon sa paghahari ng Diyos. Ito po ang pinakamahalaga ng ating nag-iisang buhay patungo sa Diyos at huwag mahiwalay at mapunta sa kasadlakan. Yan po ang pinaka-importante kung papaano ang Diyos naghahari sa ating buhay. Yun po ang pasimula ng sa ganun. Sa pang-araw-araw na pamumuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, magagawa na natin kung ano ang ipinagkaloob ng Diyos na dapat natin gawin at hindi mangyari ang ating sariling kalooban. Yan lamang po ang nagbabahagi ko at naway pagpalain tayo ng Diyos. Ano man po ang mga kahilingan natin, ano man po ang mga ibinudulog natin, problema man, karamdaman, o anumang mga sakit sa ating mga katawang naman, naway dalisayin nawa ng Diyos ang ating mga buhay, ang ating pag-iisip, nang sa ganon ang lahat ng bagay ng ating mga kahilingan ay pawang idaratan na lang. Salamat at isang magandang tanghali sa bawat isa.